Hello Soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 19 to 25, 2026. Maraming salamat muna sa subscriber ko at na angels numbers mo. New subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Salamat din sa nataman na po sa inyong mga comments. Yan. Sa mga gusto magpa-personal reading, sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Ilalagay ko dyan sa screen ang aking FB sa video o kaya punta kayo sa description below o kaya punta kayo sa YouTube ko, nandun po yung link para hindi po kayo ma-scam. Siguraduhin nyo lang kasi merong nanggagaya sa akin para sa personal reading details. Okay? General reading, energy reading tayo, Aris. Hindi mo ito personal reading. Tingnan natin anong lalabas. Okay, meron kang 14. 22, 33, and 34. Aris, meron kang Scorpio, Aris, Libra, and Cancer. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Aris. Andito yung mga sitwasyon na may mga bagay ka daw na dinidesire or maybe sa iba sa inyo is nandun ka sa point na may mga bagay ka na gusto mong aksyonan. Or may better sa na-action talaga or desire na alam mo, na confident ka doon, alam mo ganito, alam mo maging ganyan, alam mo ganoon, kumbaga magsasucess. Nandun. Kumbaga nandun yung point na alam mo yung mangyayari. Decided ka doon sa sitwasyon na yun. Andun yung iba sa inyo, there's a desire or action na alam mo yung purpose mo, alam mo yung main concern mo, andun yung sigla o yung lakas o yung tama nga, lakas nga. No, yan ang situation mo. So, nakita ko sa iba sa inyo. Pwede ito is related sa trabaho, sa love, sa business mo if you have, sa mga finances, financial, mga ganyan, no? Sa negosyo if you have, yung mga ganong sitwasyon, ano. And then also, ang nakikita ko sa iyo is there's a duty. Parang may mga bagay ka na medyo, I don't know if this is a worrying, lungkot, o pag-aalala. Worrying, pag-alala, isa lang yun, ate. Yun na nakikita ko sa'yo na may mararamdaman ka ng mga ganong sitwasyon. May mga kalungkutan, may mga feeling burden or there's a duty situation na makapagbibigay sa'yo ng pag-aalala, kalungkutan, mga ganyan, o may tao ka na makakausap, or may mga bagay na mga ganap o mangyayari sa'yo na ganun yung may feel mo. Hoping, di ba? Hoping naman walang mawalang buhay, okay? Or pwedeng may connected ka na mawalang buhay, o may taong ko-connect sa'yo, or news, ganyan, na ganun yung sitwasyon, hoping, di ba? O kaya kung may mga alaga kayong hayop, sana wag naman kasi malungkot naman talaga pag ganun. And then also, there's a big problem. Hoping. Hindi mangyari, di ba? Siyempre, pero may nakita akong big problem happen in some aspect of your life sa iba sa inyo. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, pwede magko-connect yan na may connected ang pera. Kung sa health issue yan, syempre, alam niyo naman din na siguro yung gagawin niyo, di ba? Pagdating sa mga ganyan. Magkakaroon ka daw ng mga multiple choices in life. May mga bagay na desisyon o may mga pag-aanilangan na sitwasyon. Magkakaroon ng separation. Maraming ibig sabihin, anak, wag yan. Maraming ibig sabihin ng separation. Either ikaw, isa-separate mo yung sarili mo sa isang sitwasyon, sa tao, o sa kung saan man yan. Or may tao na isa-separate niya yung sarili mo. Pwede rin kasi ito is a distance. Pwede magkakaroon ka ng distansya, magkakaroon ka ng boundaries, or magkakaroon ka ng limitasyon sa sarili mo, or someone. Vice versa yun na. Sa iba naman is magkakaroon ng pagpaparaya. Pwede ikaw yung magpaparaya or may tao na magpaparaya. Vice versa. Tandaan mo palagi na meron naman ako nakikita sa'yo na abundance. No? There's some abundance, gain ng wealth, ako nakikita. Also, may mga isda ba kayo? Yan, may mga good situation din naman, ako nakikita sa iyo. Kaya huwag ka masyado mag-worried, okay? Sa iba sa inyo. May mga gain of wealth and abundance coming naman. Pagdating sa abundance, ipapaliwanag ko sa inyo when it comes to abundance. Halimbawa, abundance kasi is hindi lang yan related sa pera. Okay? Kasi mas marami sa inyo na pera ang nasa isip when it comes to an abundance. Abundance kasi is the quantity or
supply na nare-receive natin. Ano ba yon? Pagkain, talento, pera, mga taong mahal sa buhay natin na nandiyan, willing to support and love us, mga ganong sitwasyon, at iba pa. Kumbaga meron na tayo niyan, no, binigay na sa atin yan. Yun na lang, magkakaroon lang doon ng enhancement. Halimbawa, may trabaho ka, ibig sabihin, mas magiging good term, mas magiging maganda yung flow, di ba? Mas magiging abundance lalo. Mga ganon. O kaya is, yung kumakain ka na umaga, tanghali, gabi, or kahit once a day lang, di ba? Also, that is an abundance. Kaya huwag nyo iisipin na yung abundance is yun lang, no? Kasi ibang tao or marami talaga sa inyo na yun ang naiisip lang palagi. Okay? Abundance. Lahat, as in lahat, nasa atin na. Kumbaga, magkakaroon lang din ng enhancement or paglago or growth doon sa sitwasyon. No? Yun na nakita ko sa iba. And then also, is may mga mag-a-unlock sa iyo. Ibig sabihin, may mga mag-o-open pa na, sa iba may mga mag-o-open pa na opportunities, ideas, pursuing, mga ganyan, or may mga door na mag-o-open, mag-change, there's a change of destiny, no? Ako nakikita sa iba sa inyo, may mga solution, may mga problema na masusolusyonan na, also fulfillment is coming. Pero tatandaan mo palagi, Aries, nasa sa'yo yung susi. No? Depende kung saan mo gagamitin yung susi na ito. Sa pera mo ba yan? Sa love life mo ba yan? Sa work, sa negosyo? O kung saan aspeto ng buhay mo na you want to success at gusto mong baguhin yung destiny nun. Nasa yun. Kasi yun na yung point na nag-open naman din na, no, nag-unlock na yung mga bagay na ano, depende lang kung mag-a-action ka or a-actionan mo. Depende lang kung i-ignore mo or i-accept mo na doon sa point na yon. And sa iba sa inyo, maaring nandun na yung point, yun nga, may mga offer of a project, activities, mga ganyan, may mga offering ako na nakikita sa iba sa inyo. Mag-ingat ka na lang, nakakagigil ka anak. Mag-ingat na lang kayo yung iba sa inyo kasi may tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Someone is wearing a mask. No? Or pwede ikaw rin. Halimbawa, ikaw, you're wearing a mask. Kasi minsan hindi natin may iwasan na kailangan natin maging orokan or maging plastic sa mga tao na nasa paligid natin. Or kung sino man yung tao na yan. Or kung saan. Depende sa sitwasyon. Diba? Nandun tayo sa point na yun no? Yan, someone is wearing a mask, may taong hindi pwede pagkatiwalaan, may sneaky person, at may nagmamatsyag. Pwedeng ikaw ito or someone, di ba, was connected sa iyo. Ang iba naman sa inyo is magkakaroon ng mga pangliling lang, mandiling lang, o lilinglangin ka, or ikaw ito. Nagkakaroon ka ng, may tao kang ginagawa ng ganon. Diba, pwedeng na sa point na yon, vice versa. May taong matalino no? May taong matalino parang liligaw. Alam mo yung liligawin ka niya. Hindi pang liligaw ha. Alam mo, hindi siya pambobola, pero magkakaroon siya ng pangliligaw na sitwasyon. Basta, alam niyo na yun, basta liligawin ka niya sa sitwasyon. Yeah, may parang pangliling lang na rin kasi kumbaga bakit halimbawa baso, 'di ba, mainit. Pati hindi na lang niya sabihin na mainit 'yan, 'di ba? Pero sasabihin niya pa ingat ka kasi baka kung ano mangyari sa iyo pag ininom mo 'yan, 'di ba? Yung mga gano'n, hindi lang i-direct, kumbaga hindi siya direct kung magsalita, hindi siya direct to the point. Yan, or nagkakaroon siya ng mga pasikot-sikot na situation, ganyan. O pinapasikot-sikot ka niya. Kaya mag-ingat ka rin sa iba sa inyo, and you need to be very careful kung magkakaroon ka ng mga choices sa buhay mo. You need to be patient to make a choices. Trust your intuition to make a decisions right. Slowly but surely, para hindi rin kayo mag-mess or hindi rin maging maganda yung outcome, di ba? Basta pag-isipan yung maigi yung lahat ng aspeto ng buhay nyo. Kasi meron akong sitwasyon na pwedeng magkaroon ng pagkakamali. Okay? Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Maaari nakakita ka ng mga repeating numbers o connected sa ito mga number na to. Ibig sabihin, may 88 ka. Ibig sabihin is your angel is trying to connect dahil may gusto siyang sabihin para sa iyo. We have the gut feeling. So, lang nasabi ko kanina is the instinct at intuition. 0606-0110-888 is this karma
Pero tatlo lang siya and 12, 12. Magkakaroon ng shifting. Andun din yung point na may mga new experience na magaganap o mangyayari. Pwedeng di sa karma experience, good or bad, sa iba sa inyo. Kasi sabi nga dito, is what goes around, comes around. Kung ano yung pinula mo, yun ang iyong aanihin talaga. Diba? And nagkakaroon, there's a success and wealth situation, tulad ng sabi ko kanina, may ganoon. And also, handun din yung point, may magkakaroon ng mga pasasalamat, parang appreciation situation, mga gano'ng sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then also is, there's a gift eh. Hindi ko alam in what way yung gift. Pwedeng makaka-receive ka nito, pera, object, material, or pwede rin gift na papadala ni universe sa'yo, di ba? Mga opportunities, project, or kaya in what way? Talent, career, mga ganyan. Basta there's a gift ka daw na marireceive. So, may malalaman ka raw katotohanan sa iba sa inyo, and there's a responsibility happen. O may mga responsibilidad ka na dapat gawin, maybe, kasi kulang to ng isa. Sa nakita ko dito. Yun. Tandaan nyo palagi na, yung iba sa inyo, may unique skill kayo, no? Mga Aries. Kumbaga, you have an ability. Ganyan. Halimbawa, meron kang third eye, malakas yung pakaramdam mo, malakas yung instinct mo, kumbaga, ganyan. Kumbaga, you have a gift, no? Yeah, gamitin nyo yan in a good way, ha? Kung may mga gift kayo. Sa iba sa inyo, you have a gift. Halimbawa, maganda yung, magaling ka sa talent mo. Kung ano yung talent na tinataka mo, magaling ka doon, ganoon. Yun ang mga gift sa atin ng universe, no? Ng taas. Kung saan tayo magaling, that is the gift na sa iba sa inyo, syempre, may mga marireceive pa kayong gift. Halimbawa, material, object, kung ano man yan sa iba sa inyo. And 0606, yung magkakaroon mga commitment, union, getting together, or pag-uusap-usap, dealing, partnership, collaboration, o may mga sharing goals, no? Sa iba sa inyo. Pwedeng community yung iba, pwedeng mag-focus ka at magbibigay ka ng effort sa sitwasyon, o magkakaroon mga pagkaplano to sa iba sa inyo. When it comes to 006, it's more on related ito when it comes to your goals, no? Sa iba sa inyo. Okay, loyalty, responsibility, truth, love, light, spiritual realm, growth, solution. Applying honesty and light daily is a fast track to creating a peaceful and meaningful life. Aray kong kati. Okay, it's how you find, oy anak, nag-away na po. It's how you find solution and comfort. Release worries. I-release nyo na yung mga dapat i-release by speaking your truth. Be true to yourself and be true sa mga paligid mo. Express emotions regularly. Open up for the best. It's yet to come. May mag-open talaga sa'yo. Ito ka na, ibig sabihin, andun ka na sa point of restructuring and rebuilding yourself. Ganyan. O your karma will bite you. Ingat kayo, karma will bite your ass. Treat other respect. Uy, tandaan nyo yan. Diba may karma tayong lumabas? What goes around, comes around. Or pwede rin naman nasa iba sa inyo, lumabas ako, hindi nyo kailangang matakot. Okay? Hindi nyo kailangang matakot kasi as long as alam mo sa sarili mo na maganda yung ginawa mo. Maganda yung ipinunla mo. Hindi mo kailangang matakot. Okay? Yun lang naman yun. Okay, tingnan natin ang energy ni Aries. Ay, paluka. Energy ni Aries. Ano ba yan, anak? Kanina pa ako nagpupudas dito. Pinupuan mo kaya si Mami, baluga. Your energy. Ay, ano ba yan? Okay, when it comes sa iyong energy, andito yung sitwasyon mo na, talaga. Tawa ko dito. Bakit ganito? Alam mo yung kasabihan na tulak ng bibig, kabing ng dibdib. Alam mo 'yon? Yung ibang energy ganito. Iba yung sinasabi, iba yung nasa isip, iba yung pinapakita, dan sa nasa loob.
Basta-basta ay ano nyo yun, i-ano nyo yun, yung iba sa inyo. Also, when it comes sa yung energy, is medyo mood kasi yung situation mo, no? Minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. Nagiging moody, no? Yung situation, or nagiging moody ka, maybe, sa iba sa inyo. May mga moody part sa'yo. And then also, andito rin yung when it comes sa energy mo is, meron, may galit eh, no? Siguro may mga sitwasyon na hanggang ngayon, is kahit na gusto mong lumaya doon sa nararamdaman mo na iyon o lumaya sa sitwasyon, hindi pa siya mangyari-yari. Kumbaga, either nababalik-balikan ito or umuulit-ulit ito o paulit-ulit itong nagaganap sa iba or naaalala mo ito. May mga ganong sitwasyon ako na nakita sa iyo. Yun. And then also is may mga sitwasyon daw na mamamanipulate ka ng sitwasyon. Alam mo yung mamamanipulate, ibig sabihin halimbawa, kahit ayaw mo naman, pero kailangan gawin, kailangan i-pursue, mga ganong sitwasyon, kahit tinatamad ka, halimbawa, ayaw mo naman pumasok talaga, pero kailangan mong pumasok, mga ganon. Diba? Ayaw mong isipin, pero naiisip mo. Yung mga ganon sitwasyon yan. Also, energy mo rin is magkakaroon ka ng mga reminiscing from the past situation. Good or bad man yan, magkakaroon ka ng reminiscing situation, tao, sitwasyon, boyfriend, girlfriend. Basta, mga ganun sitwasyon, magkakaroon ka doon ng ganun. And then also, ang nakikita ko rin dito is, hindi ko lang alam kasi parang, alam mo yung point na gusto mo ng new beginning sa buhay mo pero hindi mangyari-yari. Hindi mangyari-yari. Alam mo yung parang, yung isang paa mo, may isang tali na parang humahakbang ka na, nakakailang hakbang ka na, tapos unti-unti kang hinihila uli papabalik. May ganong sitwasyon. Ang hirap i-explain. Basta may ganon. Alam ko matatalino naman kayo, no? Yun. Tingnan natin ang parating kay Aries. Uy. Ano po to, universe? Parating po sa kanya. Ay. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo is vice versa. May tao na makikipagkasundo sa'yo or magkakaroon ng kasunduan. Yun ang sabi. Either magkakaroon ng kasunduan sa iba or may makikipagkasundo. Ay, pareho lang siya, no? Ano ba yan, ate? Yun ang sabi. Pwede ito is magkoconnect ito sa goal, pera, trabaho, mga ganun. Or pwedeng ito is, oo, may ganun. May ganun. Merong sitwasyon na hindi mo mapapansin na darating yon. Yun ang sabi. And then also, parating sa iyo within the 3 days, 3 weeks, or 3 months. July, August, September, October. October or November, maybe, or August, September, October, or November, mga ganyan. There's a blessing coming. Sa iba naman dito, magkakaroon ng mga new opportunity or mga new idea na gagawin. Sa iba naman sa inyo is development ito o mga kasiyahan na magaganap sa iba sa inyo. No? Yeah, may mga ikasisiya. 3 days, 3 weeks, or 3 months. Also, is merong daw sitwasyon, may sitwasyon sa iyo na makapagpapamulat sa iyo. Kasi magkakaroon ka ng awakening eh. Hindi ko alam in what way. Sa trabaho, sa love life, sa pera, sa pamilya, o sa mga connection. Basta may sitwasyon daw sa'yo na ikaka-awake mo. Ikakamulat mo talaga as in.
Yun ang sabi dito. Sa iba naman sa inyo is marami opportunity na darating. Actually, no, ito siguro yung mga hindi mo nakikita na sitwasyon, ano, yung mga opportunity darating. Either this an idea or this an opportunity na darating. Marami siya. As in. Yan. Sa iba naman sa inyo is merong kung nagkaroon ng mga pag-aaway, hindi pagkakasundo, alitan, magkakaroon ng pagbabati na, no? Magkakaroon na ng good term or you maybe you finding peace this time. Sa nakikita ko after a weeks, a month or a year na naganap o nangyari sa iba sa inyo is this time is nakikita ko na parang magkakaroon ng solution in some aspect of your life or nahandun yung point na pagbabalik ng iyong mga bagong plano, mga bagong layunin or mga bagong goal na pupukusan mo maybe sa iba sa inyo or ito yung sitwasyon na after you hiding something into yourself, this ngayon is mas lalabas yung tunay na ikaw, yung tunay na pakay mo, mas malalaman mo yung tunay na layunin mo, o yung purpose mo, mga ganyan. O yung mga bagong pagtahak na sitwasyon, or maybe this is a new you, parang nandun sa point na yon. Also, there's an outgoing situation ako na nakikita sa inyo. Pwede may mga outgoing, kakain sa labas, may mga excitement situation, o may mga ikaka-excite ka na sitwasyon, may mga exciting plan, mga ganyan sitwasyon. Yan, may mga creativity daw na gagawin. Actually, may 2 tatlong creativity. Sa iba dito, more than, ano, ka na gagawin, or creativity or something, opportunities sa iba or ideas. Sa iba dito is ano to, magiging more on adventurous ka, ganyan. Maraming plano eh, yung nakikita ko sa dito. Na-involve ba kayo sa justice? Iba sa inyo maybe you're involved in the law and the justice na sinasabi dito. Sa iba sa inyo is nandun ka sa point na maybe you are waiting for something. Ganyan. Maaari mga naghihintay ka ng may hinihintay ka na resulta, naghihintay ka ng clarity, naghihintay ka ng desisyon, basta may mga ganong sitwasyon or may mga bagay o sitwasyon na gusto mo i-correct, gusto mo aksyonan. Ba dito waiting? O kaya handun ka lang talaga sa point na may mga bagay ka na iniisip at na nagiging very careful ka kung ano mga bagay na gusto mong i-let go, gusto mong i-change yung decision, o gusto mong i-transform. Yan, nagkakaroon ng self-evaluation o nagkakaroon ka ng mga ganon. And handun din yung point na nagkakaroon ng mga reflection sa mga nangyari o nangyari sa nakaraan o sa nakaraang taon o linggo o buwan man yan. Sa iba sa inyo, yun daw ang nakikita ko dito. Mag-ingat ka sa tao makakausap mo. Bago. I think bago to eh. Either kilala mo na siya or tas magkakaroon lang uli kayo ng connection or sa iba dito is bago to. Pero mag-ingat ka kasi medyo hindi maganda yung energy niya. Mag-trust ka sa intuition mo. Dapat iwasan ni Aries. At sana syempre wag ikaw ito, no? Pwedeng nakakausap nyo na ito sa iba sa inyo. Dapat iwasan. O sa isang tao na mas bata sa iyo. Mag-ingat ka. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, isa yung sitwasyon na masyado ka ma-overwhelm sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Alam ba, ma-overwhelm ka sa mga nagaganap o nangyayari sa'yo, o kaya is ma-overwhelm ka sa mga sinasabi ng nasa paligid mo, o kaya is ma-overwhelm, basta ma-overwhelming ka. Kasi pwede kasi yung overwhelming na yun, hindi mo mapansin na yung tao na yun niloloko ka. Yung tao na yun kinukuha niya yung loob mo kasi meron siyang balak sa yung hindi maganda, di ba? Kaya mag-ingat na lang kayo. Basta mag-ingat ka lang daw when it comes to an overwhelming situation. Kailangan mo daw pag-isipan, pag-aralan, alamin, o siya sa atin. Kumbaga,
balance and control lang, ano. Iwasan mo daw yung mga sitwasyon na pwedeng magkaroon ng chaos sa pera, sa love life, sa work, ganyan. Ibig sabihin, umpisa pa lang pag-isipan mong maigi. Okay, para hindi rin magkaroon ng pagkakamali sa sitwasyon. Tama ba o mali? Kailangan mo i-evaluate yung mga bagay o sitwasyon. And syempre, handun yung point, ma-disorganize ka. Diba? Handun yung bahala na sitwasyon, iwasan mo. And then also, ma-overcommitment ka sa sitwasyon, ganyan. Kailangan balance lang din. And then also, hindi mo ma-manage yung situation, ano? Halimbawa, yung oras mo, yung makontrol ka, 'di ba? Magpadala ka sa agos ng sitwasyon, ganyan. Ingat na lang din, ano, sa iba sa inyo. Iwasan mo yung mga tao na very defensive or ikaw very defensive, ganyan. Yung mga taong hindi magandang magsalita, mga bastos, rude, mga tao na paniniwalain ka nila sa gusto nilang paniwalain, mga sinungaling na tao, kung ikaw ito, ganun din. Yung mga tao na, um, ano tawag dito? Yung nagmamagaling-magalingan o nagmamatali-matalinuhan. Kung ikaw ito, syempre iwasan mo. O yung mga taong ganun, yung ano, nasa dulo ng dila ako eh. Ano ba tawag dito? Sarcastic? Ganyan. Iwas ka doon o wag kang gumawa ng ganyan. Halimbawa, marami ibig kasi sabihin eh. In my point kasi ang pagkakaano kasi is basta yung mga sarcastic yung hindi naman kailangan. Bakit mo pa sasabihin? Bakit mo pa gagawin? Hindi naman yun yung point. Mabobolja ka talaga, 'di ba? Nandun sa point na yun. Siguro nagigets niyo naman ako. Kumbaga, kung hindi naman needed, 'di ba? Kung ayaw mo maboljak, mag-ingat ka. Ganun eh. Or ikaw ito, 'di ba? Yan. Wag kang mangboljak ng tao. Okay, wag kang magbasag trip, kumbaga. Yan, may mga basag trip situation, nandun din yung point of mag-iwas ka sa mga taong being paranoid or ikaw being paranoid ka sa sitwasyon, mga ganun. Iba sa inyo, mga taong ah, mga nambabara, nang iinsulto, yan, nambubwisit, yan. Kung ikaw ito, iwasan mo yun. Siyempre, kung, hindi bali kung close na close mo yun. Kaya ang pag-isipan mo yung, kailangan mo rin kasi makiayon na, at malalamin mo at siyasatin mo kung yung tao na to is pwede ba siya sa ganung part, pwede ba siya sa ganung ganon, di ba? Ingat ka rin, di ba? Nandun sa point na yun. Yan, malakop idea and malakop plano iwasan mo. Slowly but surely ha, ibig sabihin. And you need, habaan mo rin yung pasensya mo. Okay? At be patient as in. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, aris. Love. Okay, when it comes sa love mo, uy, LDR kayo? Okay. Okay, kung ikaw is single, kung single ka, may nakakausap ka na raw. Or sa iba sa inyo, may bigla ka makakausap. Sa iba sa inyo, may nakausap kayo, isa or dalawa. Pero magkakaroon ng pagbabago dito. Isa dito, magbibigay sa iyo ng kalungkutan. Isa dito is either tatalikuran ka niya or kayo yung tatalikod. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na, yes, nagkaroon ng paghihiwalay. May bumitaw, no? May bumitaw, handun yung point na sobrang stress, struggle, burden itong sitwasyon na to. Kasi kung titingnan ko dito, maaring isa sa inyo talaga may mga, bukod sa'yo, may kausap pa talaga siya, nandun sa point na yon. Sa nakita ko ito, naging cold yung sitwasyon, biglaan lang din siguro iba, no? And siguro naghintay ka lang din ng mga 2 to 3 to 4 days, weeks, months, or years man yan, ano, nagtiis ka, siguro nandun sa point, nagbulag-bulagan ka in that situation, siguro,
And then, hanggang sa dumating na mas pinili mo yung sarili mo, syempre, oo, naging malungkot, naging emosyonal. Pero alam mo yung point na in-expect mo kasi it will grow yung situation, ano. Nag-growth naman eh, kung titingnan ko ito, nag-growth naman. Yun nga lang, siguro, nagkaroon lang ng controlling, kumbaga, na imbalance din ng sitwasyon, ano, sa nakita ko dito. Pero alam mo, kahit na nagkahiwalay kayo kahiwalay kayo nitong taon na to, nandun pa rin siya sa point na nagkakaroon pa rin siya ng interest sa'yo or na-attract or sa iba dito is nandun pa rin yung attraction. Vice versa. Ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo ha. Yun ang nakikita ko dito. As in. Kasi ang nakita ko dito, they want to talk pa rin eh. O gusto pa rin niya makipag-usap, gusto ko pa rin niya kausap, ganyan. And then also, is kung kayo is may third party relationship, yeah, oo, meron. Meron po. Tsaka alam mo naman din, baka ikaw nga yung third party, di ba? O baka ikaw yung gumagawa ng third party. Alam mo din naman, kumbaga, bulag-bulagan effect lang din yung iba sa nakikita ko dito. Kumbaga, handun ka sa point na ikaw or siya, handun yung pagsasakripisyo. No? Pero alam mo, when it comes to sacrificing, it's pointless pagdating dito. Parang you're sacrificing na sana naman, hindi ko naman sinasabi, no? Sana may patunguhan. If you want to stay, di mag-stay ka. Nasa sayo lang yun. Nasa sayo naman to eh. Diba? You need to heal yourself din. Yun na nakita ko to. Pero isa dito, isa sa inyo tatalikod. As in, isa sa inyo tatalikod. May hoping, di ba? Kung ma-recovery pa, why not? Nasa inyo naman yun eh. Tsaka hindi lang naman ko kausap niya. O baka ikaw to. Kung kayo is walang third party relationship. Sa mga walang third party relationship is napaka very responsible ng isa sa inyo. Maraming action, maraming movement, o marami siyang sinasabi, o marami siyang gustong sabihin sa iyo. You feel peace sa connection na ito, may mga bagay na naiisip ang isa sa inyo, or ikaw ito sa kanya, na hindi niya masabi. May mga bagay siya na gustong mabago or baguhin sa connection na ito. Pwede rin naman may mga bagay o sitwasyon na gusto niya ibigay sa iyo or ikaw gusto mong ibigay sa kanya. Pero darating daw yung sitwasyon na medyo may lungkot na darating sa connection na ito. Maari ba sa inyo is LDR? Or pwede rin sa iba sa inyo is baka nahandol lang din sa point na malayo lang talaga kayo, may konting lungkot, ganyan. Kung hindi man is may sakit ba kayo? Isa dito may sakit o may pinagdadaanan. Yun ang sabi. Pero sa mga walang third party relationship, hope. Kung mag-asawa kayo, natural na kasi yung problema, stress, burden, struggle. Natural na yan. No? Pero kung hindi pa ganun ka-deep yung connection na ito, may may paglayo. Sana hindi mo connection. Baka ikaw or siya. Basta may mangyayari. May paglayo. Pwedeng paglayo for a better, paglayo for a while, mga ganun. May darating sa connection na ito. May magbabago. May pagbabago magaganap. Tingnan natin ang iyong money. Sana hindi magkahiwala yan, syempre. Money and trabaho, Aries. May idadagdag akong message. May nakikita ako na mako-confine. Mako-confine, doctor, hospital, check-up, maintenance, something. May ganun ako nakikita. Or pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa'yo. Or pwedeng yung ko-connect na yon, di ba? Baka kumonect siya sa'yo kasi ganun yung pinagdadaanan niya kasi gusto niya humingi ng tulong sa'yo, ng suporta. Pwedeng ganun sa iba. Money and trabaho. Okay, pagdating sa iyong, kung wala kang trabaho
Kung wala kang trabaho, ang nakikita ko sa'yo dito is, yes, may interview yung iba dito, oh. Hmm. Kung wala kang trabaho, magkakaroon ka ng ano, mag-apply ka, may interview ako nakikita dito. Siyempre, action-action din pag may time. Okay? Hmm. Okay, sa iba naman sa inyo is baka lang din naguguluhan ka, baka hindi mo alam kung saan ka papasok. Pero magtiwala ka lang sa sarili mo. Pwedeng may babae na nagsusuporta sa'yo about sa trabaho mo or pwedeng may babae ka makikilala na yun yung makakatulong sa'yo. Kung may trabaho naman kayo, syempre sa trabaho mo, hindi naman maiiwasan yung mga tao na mahigpit, masakit magsalita, direct magsalita, 'di ba? Hindi maiiwasan yung natural yan eh. Hindi lang naman sa iyo yan eh. Yan, baka ikaw rin ito, 'di ba? Nando sa point na yon. May mga kasamahan sa trabaho or ikaw na masyadong magaling magsalita at matalino magsalita kaya medyo na-overwhelm yung ibang tao, 'di ba? Or ikaw ito sa kanya, vice versa. Pero mag-ingat pa rin kayo, 'di ba? Nandun naman yung sitwasyon na yon. Yun ang nakikita ko. Iba dito baka may mga striktong tao, napaka very perfectionist na tao, masakit magsalita, matigas magsalita, mga ganyan. Sa pera mo, alam mo, ikaw yung tao na ano ka, this time dito sa nakikita ko dito, mas pinag-iisipan mo this time yung sitwasyon mo. Yes, there's a recovery situation. Ako na nakikita, magkakaroon ng healing pagdating sa pera. Pero ingat ka lang din kasi may mga bad decision ka daw na may mga bad decision daw na pwedeng mangyari sa iyo pagdating sa trabaho or sa pera. Yun ang pag-ingatan mo, no? Pag-ingatan mo yun. Sa iba naman sa inyo, may mga dealing, partnership, collaboration, recognition, o kaya may mga sharing goals. Kaya baka may mga project ka, o ideas, o yung mga taong makakatulong sa'yo pagdating sa kaperahan mo o trabaho na mag-growth siya. Sa iba sa inyo, may mga aralin kayo, pag-aaralan to growth something, o may mga creativity talaga na gagawin. Yun daw. May mga offer naman din ako nakikita at may mga project na magsasucess o may mga project na darating sa iba sa inyo. Yung iba dito, magti-take a risk ka or kinakailangan mo talaga mag-take a risk. Kasi meron naman eh. Yun ang sinasabi dito. Pero mag-ingat ka pa rin. You need to see the fact of the situation. Kasi pwedeng magkamali ka. Pwedeng mali yung desisyon mo. Pwedeng mali yung mapili mo. Kaya mag-ingat ka. Mag-ingat ka pa rin. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko naman kayo binabalaan. Ang desisyon nyo pa rin yan. Yun ang ano ko sa inyo is mag-ingat kayo kasi yun yung lumabas sa baraha. Yun yung energy na nakita ko dito. Ayun. Arigato namaste, God bless.